everyone, good afternoon. So we are here now live at Parañaque City Hall. I am Hanalyn Ann Navarrete, together with my co-host, Ann Pauline Habrica. And this is Sir Rene Abuña, the Senior Chief of Capacity Building Training Service, together with Ma'am Shane and Ma'am Joanna. So, Sir Rene, can you please introduce us the office of the section? Yeah, thank you very much, ma'am. Good afternoon to everyone. I'd like to welcome you all to our Parañaque DRRM office. And with me are my DRRM family, as you can see, with Miss Joanna and Miss Shane Gallego. So, our office is located here at the 4th floor of right wing of the City Hall, Parañaque City Hall. And our office has 4 functioning divisions. No? We have the Operations and Warning Division, we have the Admin and Training Division, the Research and Planning Division, and the Monitoring and Warning Division. And so, ayun, no? That's our office. Thank you very much, ma'am. Okay. Thank you po, sir. Thank you po, Sir Rene. So, thank you po for introducing us the office and ito pong Parañaque City Hall. So, now we will be proceeding sa mga questions na inihanda ng aming grupo para malaman natin yung disaster risk reduction and management preparedness na ginagawa ng Parañaque City Hall. So, for the first question, what are the primary goals or objectives that the Parañaque DRRM office has to combat climate change and prepare for disastrous events? Siyempre po siguro, ito yung continuous na pagpaplano, walang katapusan na paggawa ng mga plans, pag-aaral ng ating mga climate trends, through our analysis tool na ginagamit, kagaya po ng ating mga CLIRAM or yung climate, climate, information analysis matrix, and of course, the city po is also very, very much want to combat this climate change, no? Kagaya po ng ating mga continuous na paglilinis ng ating mga estero, ng ating mga coastal, and kagaya nga yan, yung pagkakaroon po ng sistema sa pag-collect ng ating mga basura. And of course, syempre, yung continuous po na pagkakaroon din ng dissemination, ng open forum or discussion, group discussions with our community, para po mabago yung behavior natin sa pagtatapon ng ating mga basura. So, ayan po. Continuous po yan and monitoring po ang ating city dyan. And so to add na rin po, as mentioned na kanina ni Ms. Shane, we make sure na mina-mainstream namin yung climate change adaptation sa mga local plans namin like the DRRM plan. And this coming 18 and 19 ng December, mag-e-enhance na kami ng LCCAP or yung Local Climate Change Action Plan. Ano po ba yun po? Naman nun, sorry. Ayan nga yung pagpaplano po tungkol sa ating sa ating klima ng panahon. So, ang nakaloob po dyan kung ano yung magiging plano natin per sector nung per sector ng ating city. For example, sa agriculture, pag ganito po ang climate, kapag ganitong mga buwan ba, ano ang most coolest time, ano ang most hottest time. So, yun po. That's it po. Pwede mga Okay, sige sir.
Napakaganda po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan kasi well-versed po sila when it comes to plans. So nag-uumpisa po kasi para po mabigyan kayo ng brief history about DRRMO, no, meron po tayong Republic Act 10121. No? Ano po itong batas na ito? It is an act strengthening the Philippine DRRM system, no, which covers, sinasabi nating, 4 na thematic areas. It's strengthened by providing policies, strategies, and funds, no, para ma-implement itong mga activities para doon sa 4 na thematic areas. Ano po yung mga thematic areas na yan? So we have the disaster prevention and mitigation, we have the disaster preparedness, disaster response, and disaster rehabilitation and recovery. So yung mga nabanggit na mga activities, no, ng mga kasamahan ko ay diyan po nakafocus yung DRRM office para po doon sa mga programa, mga activities na nakapapaloob doon po sa 4 na thematic areas. So, ayun, thank you very much, sir. Parang it takes me back po doon sa mga discussions na shinare po sa amin ni Ma'am Ustaris. Talagang ni-situate po pala ng mga mga officers po in charge sa DRRM. So, for our next question, what are the activities that you are doing and the seminars that you're attending to prepare for the possible calamities that may happen in the future? I can answer that. Okay, thank you very much for that question. Dito ma'am, sa mga activities, sabi ko nga kanina, we focus our plans, programs, and activities sa 4 na thematic areas. No? So, sa umpisa, sa prevention mitigation, nandyan yung mga paggawa ng ating mga polisiya, mga policies, no, care of ng ating research and planning division, at meron kasi tayong tinatawag dyan na 2 bagay, no, na magagawa natin for disaster prevention mitigation, structural and non-structural. So meron tayong, ang lead agency kasi natin for dito sa city ay yung ating tama ba ako? City planning and CPCDO. Yes. Yan, oo. City Planning Coordinating Development Office. No? So, kaakibat natin yan, o sila yung lead agency para dito sa disaster prevention and mitigation. Then, for preparedness naman, sa paghahanda, no? Marami rin tayo activities like we do Oplan Paalala. Yan, yung Oplan Paalala natin wherein we go into the communities, nagkakaroon tayo ng community outreach kasi very important yung knowledge. No? Na isa sa mga panlaban natin ay yung palakasin yung kaalaman ng mga tao. Kasi naniniwala tayo sa salitang mas may alam, mas marami ang mas may alam, mas marami ang maliligtas. No? So, and we capacitate them through knowledge, we also capacitate them through skills. Yan. So, ano yung mga skills na yan? Na if in times na kailangan nilang sumagip ng buhay, tinuturuan din natin sila ng mga first aid, mga basic life support. And aside from that, sa pag-manage ng halimbawa ng isang disaster, nandyan yung meron tayong courses na dinadaanan o tinitrain, no, sa mga attendees natin, participants, para kung paano i-manage ang isang disaster kapag yan po ay ating naranasan. So those are just some of the activities, no, ng ating opisina na para mapaghandaan po natin yung mga possible calamities na maaari pong nating maranasan. Probably hindi ngayon o baka in the near future. Ayan. Thank you so much po, sir, for sharing yung mga activities po na ginagawa ng City Hall. So, for the third question naman po. In the aftermath of a disaster, what support, services, or resources does the local government offer to help residents recover and rebuild their lives? Sige po. Ako na. For example po, no, sa ating fire incidents, lagi po yan pagkatapos ng insidente, magbibigay po ang ating pamahalang gobyerno ng mga materyales na pwede po nilang i-rebuild ulit yung kanilang mga homes. And bibigyan din po sila ng assistance kung kailangan po nila ng mga trabaho. Ito po yung tinatawag natin na livelihood program, no? Libre po ito. Ang nagbibigay po ng mga livelihood program po natin is yung ating Paranaque Livelihood Office po or yung tinatawag nilang PLRMO. And of course, si Mayor din po, no, nagbibigay din ng mga ayuda,
pagkain, na pantawid hanggang sa makarecover po yung ating constituent or yung ating pong community sa nangyaring sakuna po. So, yun. So, ayan, Ma'am Shane. So, thank you po for sharing na ang dami po palang binibigay na assistance ng Parañaque sa mga kababayan po namin. Saka mga kababayan po natin kapag naapektuhan po sila. Okay, ma'am. So, for the next question naman po. So for the next question, is there enough allocation of budget to address the casualties? Come na. Okay. Sige. For sure naman po talaga. Kung budget po yung pag-uusapan natin, no? Depende po kasi sa kung gaano kalaking sakuna yung tinutukoy po dito, no? Pero as of now, according sa pagpaplano, enough naman po yung budget natin. And kailangan pa nga po ng much more para sa mga future plans po natin, no? And, ayan, yun nga, nabanggit ni Sir yung 70% for our prevention and mitigation. Meron po tayong pondo na 70% para sa ating prevention and mitigation. And may pondo din po tayo na 30% para po sa ating quick response fund. So, magagamit po natin yon kapag nag-declare po ng state of calamity ang ating city. So, dun po natin ma-access ang ating 30% quick response fund. So, ano po may Actually, na-mention na lahat ni Ms. Shane. Pero yung sa pagpaplano ng budget allocation, like every year naman po, kino-collect namin yung mga plans, programs, and projects ng mga different offices ng City Hall. And then, doon po kami nagpa-plan kung saan i-allocate yung budget ng city. And pwede mag-add, no? So, na-mention kanina ni Ma'am Shane and sinugundahan ni Ma'am Joanna, yung kung titignan po natin 100%, yung sinabi nilang 70-30, 70% will consist of the plans, programs, and activities ng office. So, nandyan yung paggagawa ng plano, paghahanda, pag-prepare natin, pagpo-procure. Diyan pumapasok yan sa tinatawag nating general fund. Ngayon, natanong mo, paano natin i-address yung casualties? Meaning to say, may nangyari na. No? Paano? May sapat ba tayong pondo? Doon naman po natin kinukuha yung response na kakailanganin natin in terms of financial doon sa 30% kapag nag-declare daw po ng state of calamity yung ating city. So meaning to say, meron pong sapat na budget allocation na maaari po nating gamitin to address yung mga casualties na yan. Okay po, sir. Kasi napapanood ko rin po sa mga television, it is important po talaga for a community to have enough budget po. Kasi kung hindi, ay hindi po nila agad masusolusyonan yung problems po ng community. Kaya, ayun sir, at least meron po tayong enough funds po. Important po yun para at least po bukod sa masolusyonan po natin, ay mabigyan din po natin ng sapat na service yung yung mamamayan natin. Okay, so for the next part, what are the challenges that the organization has to face in their line of service and how they are able to resolve it? Okay, thank you very much for that question. So, napakadami po, no? Napakadaming obstacles, napakadaming challenges na ating pong mga na-experience sa ating organization. Pero, isa sa mga bagay na dapat natin lagi natin isinasaisip na hindi dapat natin hinihinto, no, hindi dapat tayo tumitigil kasi nga ang isa sa mga goal natin is to save lives, no, at yung mga ma-mention ko lang siguro, ma-enumerate ko na mga challenges is yung buy-in, no? When we say buy-in of the Filipino people, yung cooperation ng community. Okay, so sa akin sa part ng training, nandun yung gusto natin na maturuan ng mas marami ng mga community. But then again, yung pag nag-i-schedule ka sa kanila, yung nag-a-attend, no? Hindi yun yung ine-expect mo na darating, no? They just take it for granted na
mag-conduct tayo ng ganito to increase their knowledge and capacity. Ang problema yung cooperation lang nila. Yun lang naman yung, at first, no? Yun ang naging challenge natin. Pero eventually naman, nakita nila yung importance. Kasi nga, very important na dapat lahat ng tao is gawin po nilang ang DRRM as a way of life. Yan. So that is the very important thing, no? Na kinakailangan ma-instill natin sa kanila. And then from there, doon na nila ma-appreciate, no, yung kahalagahan ng DRRM. So isa sa mga bagay na na-resolve natin ito is to yun nga, kinakailangan talagang pagtiyagaan mo. Kinakailangan talagang ikaw mismo na huwag titigil, tuloy-tuloy mo lang hanggang sa yung problema ma-resolve. Kasi nga, yun, eventually, nag-cooperate na rin sila kasi unang-una yung pagpaplano. Ang pagpaplano ginagawa hindi lang sa aming opisina. Nag-uumpisa ang pagpaplano doon sa grassroots. So when we say grassroots, sa community. Kasi may maplano na po ang city, may plano na ang barangay. Ngayon po, inuuna na natin kasi ang DRRM is a whole of society approach, meaning lahat po ay involved, not just the government but the private as well. Kaya sila yung nag-uumpisa ng pagpaplano sa kanilang komunidad and then nag-a-adjust na lang po yung mga plano paakyat po sa national government. Ayan po. Thank you. Thank you so much, sir, for answering that question. Talagang dapat talaga yung pinakamalaking habon na nabanggit nga ni sir is yung magkaroon ng engagement or participation yung bawat individual sa komunidad at matagumpay naman nilang naisagawa ito. So for the next question. Okay, how does the city cope with excessive flooding during the rainy season? Okay, thank you very much for that question. So dito po na natanong ni ma'am yung excessive flooding, meaning ito na, pumupunta na tayo sa thematic area ng response. So sa Parañaque City po, one of our good practices is we were able to identify yung 4 na sinasabi nating top 4 most prevalent hazard na meron tayo. The number 1 hazard na meron tayo sa Parañaque is flooding. Okay? Next, earthquake. Pangatlo, fire. And pang-4, yung tsunami. So, ibig sabihin, number 1 natin na hazard ang flooding. So, dapat dito talaga pinag-uukulan natin ng pansin. So, alam naman natin kung kailan nagkakaroon ng rainy season. May monitoring po tayo. Ang monitoring and warning division natin, yung ating Emergency Operations Center, is a 24/7 facility, no? Na sa Central Command Coordination and Communication. So, minomonitor natin kapag may mga parating halimbawa na ito na yung habagat o ito na yung mga bagyo na ma-experience tayo ng flooding. So, isa sa mga bagay na ginagawa natin is na-identify natin ano yung mga low-lying areas na meron tayo sa Parañaque. So, yun lang yung pinitutunan natin ng pansin at nagpe-preposition tayo ng mga kasi meron tayong tinatawag na preparedness measure. So, ang ating mga resources, through our response resources, nagpe-preposition na tayo bago pa lang natin ma-experience yung pagbaba. Aminin na namin, no, beforehand, nakaka-experience po kami ng pagtaas o severe flooding dito sa Parañaque. Pero through our City Engineering Office, which is an agency na lead sa ating rehabilitation and recovery. So, nagkaroon po sila ng mga projects like yung pagpapawiden natin, yung ang tawag doon sa river, diversion of creeks, no, pagpapalalim, no, ng ating mga channels na kung papansin po natin, hindi natin maiwasan kahit saan lugar sa Pilipinas, once na may pagbugso ng tubig, talagang tataas ang tubig baha. Pero ang dapat na malaman natin ngayon ay kung tumatagal pa ba ito. Dito sa Parañaque City, mabilis pong nagsasubside na. Because of the efforts and through the hard work of our City Mayor, Mayor Riquel Olivares, at pagsuporta niya sa mga DRRM activities, hindi na po tumatagal yung tubig baha. Once na tumigil na yung malakas na pag-ulan, nagsasubside na rin agad yung mga tubig baha natin. So, yan po, no? Yung mga ginagawa natin kapag on how to cope up doon sa mga floodings na ating po na-experience dito. Okay.
And good din po na meron pong city engineering office para po at least maayos po yung pag-aanom ng mga flood, ganun po. Okay. So, ayan. Are there any designated safe spaces or community shelters in case of evacuation? And how can residents access them during a disaster? Ayan, for the question, yes, no, meron tayong mga safe spaces pa dito sa Parañaque. Pero hindi na talaga ganun ka, ano. One of the problem dito sa Parañaque is wala na talaga kaming isang malaking lugar para sa para dun sa permanent evacuation center or evacuation, no. So, pero meron naman po tayong mga designated safe spaces na ito po yung ating mga malalaking lugar kagaya po ng Loyola, Manila Memorial, mga ganyan. And of course, nandyan din po yung ating kung sa evacuation center, ginagamit po natin yung ating mga schools, which is may MOA po, may MOU naman po ang ating CSWD or yung City Social Welfare and Development Office. And meron din po, pwede din po nating available din po yan gamitin yung ating mga multi-purpose gym for the evacuation center in case po. And of course, how can residents access them during a disaster? So, paano ba nila ma-access to? Of course, si barangay na po yung talagang nag-a-assist sa kanila para mailipat po sila doon sa evacuation center. And meron din naman po doon mga designated social worker na tutulong po sa kanila sa pagdating po ng disaster. Sige. Ayan, napakaganda nung nabanggit ni Baby Shane. Ayan. So, base po doon sa mga nabanggit niya na mga safe spaces natin, mga evacuation areas, isa sa mga nagawa po ng city, by the way, ang lead agency po kasi natin when it comes to response ay ang ating City Social Welfare and Development Department, CSWDD. So, meron na po tayo ding mga na-identify na mga evacuation areas na malapit din doon sa barangay. So, syempre, ang isa sa mga ginawa natin, is it applicable for the hazard? So kaya nga ang importante ma-identify kung anong hazard ang meron doon sa community ay kung nararapat din ba yung safe space na sasabihin natin or yung evacuation na area na i-identify natin. So naglagay din po tayo ng mga signages. Yan, di ba tama Shane? Naglagay tayo ng mga signages na this way to the evacuation area. Makikita po nila yan. This way to the evacuation area hanggang sa makarating po sila mismo doon sa evacuation area. So, na-set up na rin natin yan. Nalagyan na rin natin yan. And after that, in-educate natin. In-educate natin yung community na yung makikita ninyo, ito yung location, ay ito yung magiging evacuation ninyo base doon sa hazard na maaari nilang maranasan. Yung evacuation center din mismo, may nakalagay na, or yung building, may nakalagay siya na Pook-Tipunan. Or in Tagalog, lugar ng, no? Pagtitipon-tipon na ng mga ating mga komunidad. Yan. Ayun, sir. So, Ay, okay lang if I may add din. Mag-a-add na lang din po ako. Ang city din po ngayon, dahil nga nabanggit ko na wala na rin kaming talagang space for the permanent evacuation center. So, pinaplano po ng city na yung ating mga multi-purpose gym, ang second floor po niya ay yun na po yung permanent evacuation center na gagamitin lang talaga for evacuation in case na kailangan po. Kasi usually yung first floor, yun po yung ating basketball court gym, basketball court, yung mga tennis so sports related event po natin or any event, dun po yun sa first floor. So ang city po, gusto na, currently, nagpa-plan na po na ganun na yung gagawin per multi-purpose gym. Na ang second floor po ay magiging permanent evacuation center na po siya. So, sa ngayon, isa pa lang po yung merong ganyan dito sa Parañaque, which is nasa Barangay San Dionisio, and plano din po namin na magdagdag pa. So, yun. Napakaganda po ng shinare nyo, sir, no, na meron na pong mga signages and mga open spaces na hinanda yung community
lalo na po yung sa mga basketball court, para at least talagang anytime prepared po talaga yung community. So for the next question po, what are the qualities and attitudes of people working in DRRM? Sige, sir. Siguro better to kung tatlo kami sasagot. Siguro ito medyo personal experience o personal opinion na maaari nating mabanggit, no? So, isa sa mga importante qualities and attitudes of the people working in DRRM is mga proactive. Yan, siguro aminado naman ito si Mami Joanna at si Baby Shane na proactive. So, when we say proactive, bago pa may mangyari, gumagalaw na tayo. Kumikilos tayo, pinaghahandaan natin. Kasi kung reactive ka, ibig sabihin, hintayin mo pang may mangyari. Saka pa lang tayo kikilos. But the problem is, wala nang time para ma-prepare. Yun. So, isa sa mga qualities and attitude at very disciplined. No? Kung ano yung directives ng ating CTDRRM officer, yung head ng aming department, is ginaguide niya kami. And we follow at para ma-inline yung mga directives, no? Magawa, ma-implement hanggang sa baba. Siguro din po yung isa sa mga qualities po working in DRRM is yung dapat meron kang situational awareness. So working in DRRM, kapag may mga hazards dyan sa paligid mo, naa-alerto ka na agad. Kasi yun yung tawag dito. Ayan yung mo. Ayan yung field of work mo. So, nakakatulong din siya at tawag dito na nalilinang yung situational awareness mo talaga. So, yun. I think yung one quality na kailangan ma-possess ng isang personal dito sa office is yung pagiging devoted sa profession or sa pagsalba ng buhay. Since most of us here, hindi fix yung schedule. So anytime, pwede kang i-deploy, lalo na pag sobrang grave yung disaster, pwede kang mahiwalay sa pamilya mo, hindi ka makauwi for how many days, especially nung pandemic. May mga iba sa amin dito na kailangan magtrabaho, like 24 hours. So, yun din, dapat ready ka anytime na magtrabaho or magsalba ng mga tao. Ayan. Thank you so much po, sir, sa mga and ma'am sa mga shinare niyo po na mga unique qualities niyo po talaga, such as the very disciplined po kayo and devoted. So, ayan. Do you think that the LGU's crisis communication system works well? Siguro ma'am, meron po tayo dito. Number 9. Yeah. Okay. Sorry, medyo na ano yung mata ko. So, what are the qualities and attitudes of people working... 9 ma'am. Okay. Cut mo na lang. Okay. So, for the next question, what inspires you to work in this field of work? Sa akin ma'am, no? Based on my experience, nung nagpunta po ako dito, ang una ko lang is yung gusto ko matutunan paano mag-save ng lives, no? Yan yung isa sa mga na iniisip ko. Pero nung nalaman ko, nung nandito na ako sa DRRM at nagkaroon ng knowledge, napakalaki pala ng napakalawak, no? Ng mga gawain ng DRRM, no? Sabi nga natin, hindi lang siya nakafocus sa pagsalba ng buhay, but marami ka pa palang pwedeng gawin bago mo pa isalba para maiwasan yung mga nagiging na-endanger yung mga lives ng mga tao. So yun pala, no, napakaganda. Isa rin sa nag-inspire sa akin dito is yung nakita ko kung gaano ka-supportive yung ating city mayor, no? At nakikita natin na siya mismo meron siyang adhikain na gusto niya maging ligtas din yung kanyang mga constituents. And from that, sinusuportahan niya yung opisina namin at nakita ko rin, no, na-inspired din ako sa very hardworking din na head namin, department head namin. At kung paano siya magtrabaho na
he goes out of his kahit yung family time niya, kaya niya sinasacrifice niya alang-alang dun sa para sa trabaho niya. So isa yun sa nakaka-inspire, no, na pati sa mga kasamahan ko na nakikita natin kung paano rin sila nagtrabaho, kasi ang DRRM yung sinasabi nga natin yung pasok tayo, kasama tayo doon sa team however, di ba? Agree ba kayo doon? No, kapag hindi na pumapasok ang ibang tao, ibang empleyado, kami ay pumapasok. So, ganun ang tradition ng mga DRRM personnel. So, yun, no, nakaka-inspire lang. At masaya rin sa trabaho ko. Kasi nga, mas masaya ako kung mas marami natututo at alam mong mas marami kang masasalba pang buhay. Sige, Joanna. Go muna. What inspires me? Siguro yung I think yung pag-encourage sa mga tao na seryosohin yung mga hazard. Siyempre, iba pa rin yung prevention. Yung alam mo yung gagawin pag dumating na mismo yung disaster. Yung encourage sila na seryosohin yung mga safety and precautionary measures para ma-lessen yung mga casualties or injuries pag nangyari na mismo yung disaster. You have anything to add? Ay, sige, siguro po ako, at first, napunta lang ako dito sa office na to. So, I don't have any idea kung ano yung DRRM office. But then, nung tumagal na ako, siguro, one of the things that inspires me is, yun nga yung, sabi nga nila, you work so that others may live. So, yun siguro yung isa sa mga nakapag-inspire sa akin. At saka yung natutunan ko, pwede kong i-share sa community. Hindi lang sa community, kundi pati sa family ko. Kasi sila din mismo, na-share ko sa kanila kung ano yung mga dapat na gagawin before and after or during the disasters. Kasi dito pa lang sa work ko, natututunan ko na. So, sa kanila, nababahagi ko at alam ko na kapag sakali man, alam ko na kahit papano, prepared din sila. So, yun. And, thank you so much po for answering that question. So, ayun, second to the last question na po. Do you think that LGU's crisis communication system works well? Yeah, sa akin opinion, talagang oo, ang local government units crisis communication ay talagang gumagana, no? Through our local DRRM council, no, nag-uusap ito ay composed ng iba't ibang mga departments, agencies dito sa buong Parañaque. Kapag meron pong kaganapan o merong, let's say, merong mga dumating na hazard, agad nagko-convene yung ating council at nag-uusap-usap sila at para ma-address kung ano man yung hazard na dapat may address. So yan sa aking opinion, it works well. Plus we have our EOC, yung sabi ko kanina, Primary Coordination, Communication and Control Center ng facility ng ating Parañaque. Thank you so much, Sir. So for our 11th and last question for today's session or for today's podcast is, so over the past years, so what are the proudest moments or experiences that you would like to share in being part of the Parañaque DRRM office? sige, ako po muna. Siguro, yung isa po sa mga proudest moments na na-experience ko po dito is yung kapag may napapanalunan po kaming award na kagaya po niyan, this year nakuha po namin yung Gawad Kalasag Best. Ito po yung mga mandatory assessment for all the DRRM office, no, nakakuha po kami ng beyond compliant. So very proud moment din po ito, no, kasi which means yung standard sa DRRM office is na-maintain namin. Hindi lang na-maintain, kung hindi patuloy pa rin yung pag-angat at pag-improve
ng office. So, ayun. And of course, syempre po, for proudest moments din kapag meron kang nasisave na lives eh. And, yeah. Siguro si Joanna na magdagdag ng iba. Siguro ako po kasi assign sa planning. So, proudest moment as yung last year, we were able to encourage 14 out of 16 barangays to formulate their own DRRM plan. Para po meron silang guide para ma-mitigate or ma-prevent yung disaster sa own jurisdiction nila. Sige, Sir Ernie. Yun, napakaganda po ng mga sinabi ng aking kasamahan. So, hopefully, masustain ko din yung mga nabanggit nila. So, ako naman po, share ko lang din sa inyo yung experience ko. No? Lagi kong ikinumpara yung sarili ko sa isang bote ng mineral water na walang laman. Diyan po ako nag-umpisa. No? Walang kalaman-laman yan. Kasi nga, hindi ko pa alam kung ano yung papasukan ko. As an emergency medical technician, no, nadaanan ko na yung pagsasagip ng buhay kasi nga I once worked in the ambulance. Pero dito sa nag-evolve ako into a DRRM, kinumpara ko yung sarili ko nga doon sa walang laman. Pero dahan-dahan, no, through experience, napuno siya ng napuno, nalagyan ng tubig. Tapos ngayon, tuloy-tuloy pa, nag-overflow with knowledge, no, with skills. And isa sa mga hindi ko rin makakalimutan, yung naka-experience din ako ng deployment. Kasi dati nandito lang tayo sa circle ng Parañaque City eh. Na-deploy ako sa Isabela. Na-deploy din ako sa during 2013 Typhoon Yolanda. Na-deploy ako doon. So na-experience natin yung mga disasters na naranasan doon. So doon nakita natin na ayun, meron pa pala tayong may tutulong na ibang kababayan natin ay apektado rin. No, nakakasagip pa tayo pala ng buhay pa doon sa iba. Ibig sabihin, napakalawak talaga ng DRRMO at no, na ang dami po pang pwedeng magawa. So proud tayo doon kasi naka-experience tayo ng mga ganung bagay. Wow, sobrang nakaka-proud po pala na ang dami yung natanggap na awards last year, yung iba't ibang mga mga awards po. And talaga namang from top, talagang nagsimula po kayo sa pinakamababa hanggang sa umangat yung level of knowledge nyo. And ngayon po, tignan nyo nga naman po, ay nandito na po kayo ngayon as the section chief po. So, ayun sir, congrats po sa mga achievements po ninyo. Saka ng buong DRMO family. Yes, diba? Of course. Grabe yung dedication nila, diba? At Grabe. passion. Talagang ramdam na ramdam yung enthusiasm sa mga nila sinasabi. Talagang para maging successful and ma-achieve natin yung mga bagay, kailangan natin ng perseverance, determination, sacrifices talaga para ma-achieve natin yung talagang gusto natin. Tama ka dyan, Honey. So, ayan, sa pagtatapos ng ating session ay gusto naming pasalamatan muli sina Sir Ebunya, si Ma'am Shane, and si Ma'am Joanna po sa pag-share ng kanilang personal knowledge and experiences throughout working here in Parañaque DRRMO. So, ayan. So, thank you so much po, Sir Rennie, Ma'am Joanna, and Ma'am Shane for sharing your personal knowledge and experiences in working here in Parañaque City Hall, DRRMO. So, throughout the talk po natin, talagang naramdaman ko yung passion and dedication nyo po sa pagtatrabaho nyo. And talaga namang simula sa ibaba hanggang sa umangat po kayo ng umangat, hanggang sa naabot nyo na po yung level of ito na po yung na-achieve nyo na po yung gusto nyo, naging successful na po kayo, yung knowledge nyo po is enough na para po makatulong at makatulong pa sa iba nating kapwa o kababayan. Ikaw naman, Anne, ano bang mga napulot mong aral? Yun, ano lang ako, grateful dahil naka-interview natin sila. And ayun, na ano ko lang, parang na-appreciate na nagtutulungan sila at ayun, talagang pinapakinggan nila yung mga opinions, yung mga parang hinaing, yung mga kailangan talaga ng mga mamamayan dito sa Parañaque. And sana maging sa ibang lugar, ganun din yung maging tugon ng DRRM
NGO and yung other na mga organization sa tulong din ng gobyerno. And ayun, yung katulad na banggit ni Sir kanina na dapat yung disaster risk reduction management is gawin nating way of life. Hindi lang para maka-attain ng knowledge and to help others, parang din, for us to unite as one in times of calamities and in times of struggles, we come together as one. Sabi nga po ni Sir Rene ay make DRRM as a way of life. So ayan, this will be the end of our podcast. Again, we are here at Parañaque City Hall and see you next week. Bye!